triple impact tayo. 9-time PBA MVP na si Junmar Fajardo, 9 championship ng NU Pep Squad at syempre, top 9 story ng taon. At hindi mawawala ang mga accomplishment ng ating mga Pinoy athletes. At isa na nga rito si Junmar Fajardo. Muling pinatunayan ni The Kraken na isa siya sa pinakamagaling na basketball player ng bansa. Siyempre, partner, ikaw ba naman makasungkit ng iyong ikasyam na most valuable Hindi lang player? isa, hindi lang dalawa. Pero ikasyam, so 9 MVP. And yun na siguro yung nag-extend ng career niya, siyempre, sa basketball. Sobrang hirap ibit nun. Kaya naman, ang daming mga kuro-kuro na siya nga ang greatest of all time na pagdating sa mundo ng basketball. Ikaw ba? Sa tingin mo, Actually, ano ka ba doon? Medyo Asa nga katapatan yun? niya, may marami kasi siyang kakompetensya pagdating sa sinasabi nilang the greatest of all time o yung sinasabing the GOAT. Meron dyan, katabi niya si Ramon Fernandez, Tama. Alvin Patrimonio, si Jaworski. So, marami talagang kakompetensya eh. Pero, despite his achievements, lahat ng kanyang MVP awards, humble pa rin, syempre, si Junmar Fajardo. So, tama. Sobrang nakakagulat na imagine mo ang mga kalaban niya, sinauna, yung mga GOAT nung sinauna. So, ibig sabihin, sa era ngayon kasi active pa siya ngayon, si Junmar Fajardo, wala talagang makakapantay sa kanya. At Lahat saka, ng mga bago, mga magagaling ngayon, si Fajardo talagang nangunguna. biruin mo, 9 MVP titles, pero under his name, meron ding 11 championship Diba? sa PBA. Kaya, feeling ko naman, justifiable naman yung pagiging the GOAT kapag siya yung itinanghal na the GOAT. Siguro kung hindi siya mapapasama dun sa yung sinasabing the GOAT, pero living legend na to si Junmar Fajardo. Kasi Yes. imagine mo yung career niya, nag-span pa lang, wala pang 20 years eh. 2011 siya na-draft, 2012 siya napasok sa PBA. Pero from 2012 until now, ilang years pa lang yun. Kayo na magkwenta na teammates. Ang ikli pa lang, tapos kada taon, may mga awards siya nakukuha. Ganun siya kagaling. At saka 36 years old na siya. So, more than a decade, ilang beses na siyang nanalo. Siguro, speaking of his experience, experience na lang talaga din yung kaya niyang patunayan sa mga, biruin mo, natalo niya yung mga mas bata sa kanya sa MVP award at syempre sa PBA championship title. Alam mo, for me, yung 36 years old na active sa PBA, tas ganun kagaling, kaya niya pa eh, 10 years from now. Kasi imagine mo si Asi Taulaba, di ba? Yung mga ganun katanda. Naglalaro pa rin sa PBA. Mga veterano na talaga. Kailan lang nag-retire. Ano pa to si Junmar Fajardo na 36, mid-30s, pero ito na yung record niya. So, aabangan naman natin sa 2026 yung mga performance. Yan yung sinasabi nila na malayo na pero malayo pa. So, at his age, marami pa tayong pwedeng patunayan, no? Marami pa siyang pwedeng patunayan sa kanyang edad. At ating balikan ang panayam natin kay Fajardo matapos nitong makatanggap ng kanyang MVP trophy. Saya ako na nakuha ko yung 9 times MVP. So, di ba? Nung na-injured ako, nung nabali yung yung tibia ko, maraming nagsabi na wala na, hindi na ako makakabalik sa PBA. Pero kahit nga ako, nag-cross din sa isip ko na baka hindi na nga talaga ako makakabalik kasi nga bali na yung ko eh. Pero yun ginawa ko yung therapy ko religiously and kasi pag mag-give up ako, like, by default, talo na ako, di ba? So, what if kung bigyan ko ng chance yung sarili ko? Isama natin sa top 9 ng celebration ng PBA dahil ngayong 2025 ay isang historic milestone ito para sa liga dahil 50th season na ito. Nako, tanda ko nito, no? Kinover natin ang PBA Living Legends and muli natin nakita at bumalik yung nakaraan. Kasi nga, pinakita dito yung mga dating magagaling,
magaling at yung mga ngayon din. Alam mo ba, partner, tayo daw ang may pinaka matanda or oldest basketball league in Asia. Kaya biruin mo, 50th golden celebration na yun. Golden year for basketball community dito sa ating bansa. Ako, yan ang number one sport ng mga Pilipino. Kaya kahit nga dun sa 50 greatest, diba, ng mga players, ang dami ding mga theories, mga bashing na bakit daw hindi kasama si ganito, bakit daw hindi kasama si ganyan, Actually, bakit madami yung nagde-debate, no? Oo. Lalong-lalo na dun nga sa sinasabi nilang greatest of all time. Parang, sino ba? Yung, kung mas matagal ba, ano bang nagiging basihan? Mas matagal ba? O mas bata? Mas malakas ba? O yung siguro may experience, Oo. no? At patunay lang din ito, no, na ang mga Pilipino talagang into basketball kasi naalala Yes. pa nila yung dati and ngayon. And isa yan sa sineselebrate ng PBA ngayon na talagang buhay pa rin ang PBA at basketball bilang sport sa bansa. Alam mo, going back sa celebration ng 50th Golden celebration nga ng PBA, nagkaroon ng pagdadaos, no, na lumahok din doon yung mga PBA legends. Siyempre, nakiisa sila sa selebrasyon para, siyempre, sa pagdiriwang ng ika-50th. Siyempre, ito yung isa sa mga nila, tinitig ng celebration o Tama. inaabangan. Biruin mo ganun katagal kasi nga ang daming fans, lalo na dito sa ating bansa. Yes. Siyempre, pasok din sa top 9 ng ating baseball players na sina Clarence Kaasalan, Jun Diarao, Paulo Makasaet, na na-recruit at na-export sa professional league sa Japan. At alam mo ba, partner, Japan ang world number 1 pagdating sa world rankings, kaya naman pagdating sa Asia, powerhouse ang Asia sa baseball. Ayan, syempre hindi pa natatapos dyan kasi nandito din sila Lord Aragon de Vera, Ian Mercado, syempre sila yung mga first Filipinos na na-recruit o na-export sa isang Baseball United. Syempre, yun nga, tulad ng nabanggit mo na kapag Japan, world rankings number 1. number Pero one. sa Southeast Asia, Pilipinas naman ang bida. Diba? Sumasabay din tayo. Sumasabay tayo sa international Oo. level, sa Japan levels. Knowing na ang baseball, hindi pa siya, kasi kanina napag-usapan natin yung basketball, hindi pa siya kasing level ng basketball yung pagdating sa, sa popularity. Pero, meron na kagad tayong mga players na local na napapadala natin sa ibang bansa para maglaro. Malaking karangalan yun, ha? At saka siguro malaking karangalan nga sa bansa natin kasi biruin mo yun, nakakasabay tayo internationally, tapos nakaka-boost din yun syempre ng pride dun sa mismong sport na kanilang nilalaro. Syempre yung baseball, tulad niya ng popularity na nabanggit mo kanina, syempre siguro kalaunan in the future, mas makikilala pa dahil sa performance ng ating koponan. Maganda yun. Sa collegiate scene naman, kapag sinabing NU Pep Squad, nako, alam nyo nang hindi lang basta cheerleading, kundi isang powerhouse ng energy, precision, at world-class performance. 9-time champions na sila this year. Grabe. Syempre, hindi na mapipigil pa yung dominance eh. At alam mo ba, partner, na sila yung may pinakamaraming championship title pagdating sa UAAP cheer dance competition. Grabe. Sinet nila yung standard, tumaas syempre yung expectation every year ng mga fans. At syempre, hindi nila binibigo. Every year talagang tumataas, nag-innovate sila ng bagong stunts, pyramids, at iba pang mga pakulo, kumbaga. Syempre, pinaandaran nila tayo last year ng kanilang alien or space theme inspired na routine. This year naman, ninja sila, partner. Nako, sukin natin yung NU Pep Squad dito sa PTV, no? And makikita natin na medyo mahirap ma-break yun eh. 9-8, di ba? Yes. Parang hirap noon, partner. Actually, natalo nila ang University of the Philippines na may 8 championship under their name. Tapos yung USC Salingawi Dance Troupe din, natalo nila. Same with UP, mayroon silang 8 championship title. So ngayon, tignan natin kung makakamit pa rin ng National University. Nakaka-pressure talaga, partner, pero marami kasing nag-e-expect. Sabi nga ng iba, parang robot. Kasi after ng competition, nagre-rehearse na sila agad, nagkakaroon na ng mga teaser
Actually, ganun. So, iba talaga ang klase ng competition pagdating sa cheer dance. Di ba na-cover mo yun? Kamusta yung yung crowd, yung sigaw? crowd, grabe. Parang umpisa pa lang, drum set pa lang, drum lines, talagang yung cheer. From the, hindi lang Enyo crowd eh. Okay. Pag Enyo na yung katapat, pag Enyo na yung nagsumalang sa mismong floor, talagang buong arena naghihiyawan na. Ang nakakataas balahibo, Oo, no? tas after ng performance nila, standing ovation, karamihan. Wow. Congrats sa ating NU Pep Squad. Bago tayo mag-commercial, panoorin muna natin ang naging panayam natin sa NU Pep Squad after their championship. Siguro yung lahat ng sacrifices namin paid off talaga dun sa performance na ginawa namin nung competition. Ano lang siya, part na lang siguro yung pag-break nung 9th title, pero yung puso ng mga bata sa pag-perform, napakita nila yung creativity namin, napakita ng mga coaches, and also yung aming hunger na makamit yung kampyonatong ito.